Magandang hapon na naman sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Maring. Bueno, basahin na natin ang liham ni Aling Maring. Dear Kuya Peles, isa rin po ko kuya sa matagal na rin sumusubaybay sa inyong programa sa radyo. At lagi po akong nakaabang tuwing hapon. Ako nga po pala si Maring, 52 taong gulang. At isa na po akong balong. May 3 po akong anak na puro lalaki. At may asawa na sila. Ganito ko po sisimulan ang aking problema, Kuya Peles. Hindi ko na kaya ganitong sitwasyon natin, Raul. Tapusin na natin ang relasyong ito para maging kalmado na ang loob ko. Sabihin mo kung anong gusto mong mangyari. Sabihin mo, Ana. Talaga bang ayaw mo nang iwanan ang babae mo? Sagutin mo ako, Raul! Hindi mo ba siya maiiwan? Didiretso na kita. Mahirap mangyari ang gusto mo, Ana. Alam mo, ang sabi ni Dina kapag iniwan ko siya, magpapakamatay siya. At isa pa, may anak na kami. 3 na ang anak natin, Raul. Paano na kami ng mga anak mo? Paano kami ng mga anak mo kung hindi mo maiwan-iwan yung babae mo? Gusto mo na bang maghiwalay na tayo? Wala kang kwentang, Ama! Hindi ka maasahan sa oras ng kailangan namin! Kaya nakapag-desisyon na ako na maghiwalay na tayo. Hanggat maaari, ayoko na maghiwalay na tayo. Pero kung yan talaga ang gusto mo, sige, maghiwalay na tayo. Pero itong tatandaan mo, 3 ang anak natin. May obligasyon ka pa rin sa kanila. Responsibilidad mo silang suportahan. Naintindihan mo? Huwag kang mag-alala, Ana. Hindi ko sila pababayaan. Hindi ko sukat akalain na babaero pala si Raul na yun. Noong una, napakabait niya. Pero nung nakilala niya ang babaeng yon, biglang nagbago ang lahat. Sa bagay, mas mabuti na rin yan hanggat maaga lumabas na rin ang totoong kulay niya. Paano na ang mga anak ninyo niyan? Di naman niya siguro kami pababayaan, Inay. Lalo na ang mga anak namin. Nasa naman ang konsensya niya kung ganon. Ano naman ang plano mo ngayon? Pagtutuunan ko na lang ng pansin ng mga anak ko, Inay. Paano yung suporta ng mga bata? Sabi niya, dadalhin niya dito sa bahay. Di bale, nandito naman ako na tutulong sa'yo. Hindi kita pababayaan. Aalalayan kita, pati ng mga anak mo. Masaya ka na siguro ngayon, Ella. Dahil wala na kami ng asawa ko. Oo. Ngayon, masusunod na kita. Oh, Oo, parang masakit yata sa loob mo.
na naghiwalay na kayo ng asawa mo, ha? Hindi mo rin yun maaalis na masakit din para sa akin kahit papaano. Dahil matagal din na nagsama kami ng asawa ko at 3 ang anak namin. So, sustentuhan mo ba sila sa kanilang mga kailangan, ha, Raul? Kailangan, Ella. Mga anak ko yun. Hindi ko sila kayang pabayaan. Paano yan? Malit pala ang maibibigay mong sweldo sa akin. Paghahatian ninyo ang sweldo ko. Kalahati sa'yo at kalahati sa kanila. Mag-usap nga tayo, Raul. Ano bang sasabihin ninyo, Itay? Totoo bang naghiwalay na kayo ni Ana, asawa mo? Opo, Itay. Oy, hindi ako natutuwa sa ginawa mo. Lalo na at yung sweldo mo ibibigay mo kay Ella. Kahit na anak ko yan, hindi ako konsentidor na ama. Kailangan na huwag mo pa rin pabayaan ang tunay mong pamilya. Napag-usapan na namin yan ni Ella, Itay. Maghahati sila sa sweldo ko. Hindi ba't 3 ang anak mo sa dati mong asawa? Opo, Itay. Raul, kung maaari sana, mas malaki ang ibigay mo sa iyong asawa kaysa kay Ella. Ayos na po yun, Itay. Pumayag naman po ang asawa ko sa kanyang hatian. Pare, may inabilin sa yung ina ni Ana. Ano si Aling Maring? Ano yun, pare boy? Kung maaari pare, dalawin mo si Ana. May sakit siya ngayon, pare. Oh, parang ayaw mo yata na dalawin si Ana. Parang nahihiya ako na dalawin siya, pare. Nahihiya ako sa biyanan ko. Paano ngayon yan, pare? May sakit pa naman siya. Kailangan kanya ngayon. Pagbibigyan na lang ako ng pera, pare, para pambili ng gamot. Nahihiya kasi ako na magpakita doon. Pasensya ka na daw, Ana. Hindi na raw siya makakapunta rito. Ito nga pala yung binigyan ng pera. Pambili mo daw ng gamot. Ano? Salamat, pare, Mare, ano ba talagang sakit mo? Hindi ko nga alam, pare. Bakit hindi ka kaya magpatingin sa doktor? Para naman malaman mo kung ano talaga yung sakit mo. Gustuhin ko man, pero wala akong pera na pambayad sa doktor. Pasensya ka na, Mare. Sakto din kasi yung kinikita ko para sa pamilya ko. Kaya hindi kita matulungan. Naiintindihan naman kita, pare. Hayaan mo na. Naaawa ako sa'yo, Mare. Pati yung mga anak ninyo. Nakakaawa sila. Iniwan kayo ni Pare Raul. Nagdahil sa isang babae.
mawala ang sakit ng aking anak, kuya. Kaya pinilit kong maghanap ng pera. Dinala ko siya sa ospital. At doon ko nalaman, kuya, na talagang malubha ang kanyang sakit. Gustuin ko man, kuya, na gumaling ang aking anak, ay wala akong magawa. Isang araw, kuya, ay pare, alam mo na bang nasa ospital na ngayon si Ana? Hindi ko ba alam, pare? Grabe na pala yung sakit niya, pare. Sabi ni Aling Maring. Paano kaya to, pare? Wala rin akong pera na maibigay sa kanya. Pare, asawa mo yun eh. Malubha ng sakit niya. Tulungan mo siya. Maglamedyo ka ng pera. Sige, maghahanap ako ng pera, pare. Kapag nakita mo yung biyanan ko, sabihin mo na nagre-remedyo ako ng pera. Para tignan ko ang kalagayan ni Ana. Malaki ang kasalanan ko kay Ana. Napabayaan ko na pala ang pamilya ko. Tuloy, malumha na ang kanyang kalagayan. Pati sa mga anak ko, napapabayaan ko na sila. Napaka-irresponsable kong ama. Nasira ang buhay ko dahil lang isang babae. Patawarin mo ako, Ana. Sana hindi pa huli ang lahat. Diyos ko, tulungan mo po ang asawa ko na gumaling pa siya para sa aming mga anak. Dugtungan mo pa sana ang buhay niya. Nandito na pala ako. Inay, kumusta na po si Ana? Wala pa ring pagbabago, Raul. Naawa na ako sa kanya. Papasok na po ako sa kwarto niya, Inay. Nakatulog siya, Raul. Huwag mo muna siyang isturbuhin. Mamaya na kayo mag-usap kapag nagising na siya. Kumusta ka na, Ana? Nandito na ako. Lumaban ka sa sakit mo pala para sa ating mga anak. Patawarin mo ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyong mag-iina. Ayan mo, babawi ako sa inyo. Kung kinakailangan na iwanan ko na si Ella, gagawin ko. Mabuhay ka lang, Ana. Alex. Bumili ako ng mga prutas. Gusto mo, subuan kita para lumakas ka. Magpagaling ka para sa ating mga anak. Kailangan ka namin ng mga anak natin. Hindi na ako makakakain. Pilitin mong kumain para lumakas ka. Sige na. Hanggang dito na lang. Siguro ang hirap kong buhay. Tinanggap ko na rin ang kakapalaran kong ito. Huwag mo sanang pababayaan ang mga bata. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa, Ana. Mahal kita. Ana? 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 Inay, ngayon na wala na si Ana. Nailibing na siya.
Gusto ko sana kunin ang mga bata. Kukunin mo sila? Anong ibig mong sabihin, Raul? Doon na po sila titira sa bahay nila, Ella. Hindi. Dito titirang mga apo ko. Iwan mo sila dito. Pero inay, paano sila mabubuhay dito? Mahihirapan kayo. Ako dapat ang may responsibilidad sa kanila. Hindi. Kaya ko silang buhayin. Kahit gaano kahirap ang buhay, igagapang ko sila. Hindi ko sila ibibigay sa'yo. Ilang beses nang babalik-balik si Raul kuya sa bahay at nakikiusap na kunin ang kanyang mga anak. Subalit paulit-ulit din ko rin sinabi kuya na hindi ko sila ibibigay. Naaawa na rin ako kuya sa aking mga apo dahil hinahanap din nila ang kanilang ama. Lalo na wala lang kanilang ina. Kuya, mayroon po ba akong karapatan sa aking mga apo? Ngayong wala na ang aking anak na kanilang ina. Sana po kuya ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Maring. Aling Maring, naiintindihan ko po kayo. Napamahal na sa inyo ang inyong mga apo dahil dyan sila nakatira sa inyo. Lalo na nung nagsasama pa sila ni Raul. Medyo hindi maganda yung pagsasama nila dahil nga sumakabilang bahay si Raul at may kinasamang ibang babae. At wala namang naging anak si Raul sa kanyang babae. Aling Maring, aminin niyo man at sa hindi, si Raul pa rin ang ama ng mga bata. Alam ko mahal ninyo ang inyong mga apo dahil diyan na sila nagsilaki sa inyo. At kailangan nila ang kalingan ninyo bilang lola nila. Pero baka nakakalimutan nyo, Aling Maring, si Raul pa rin ang ama ng mga bata. Alam ko na masakit sa loob ninyo na mawalay sa inyo inyong mga apo. Subalit, Aling Maring, mayroon paling silang ama na dapat kumukup sa kanila. Pero nga lang kung talagang pinabayaan na sila ni Raul, hindi eh. Noong naghiwalay sila, hindi naman pinabayaan ni Raul ang kanyang mga anak. Patuloy pa rin ang kanyang suporta. Ngayon at nawala ng kanilang ina, gusto ni Raul na kunin niyo mga bata. Dahil naaawa rin sa inyo ang inyong manugang. Paano sila bubuhayin? Alam kong mahal na mahal niyo yung mga apo dahil gagawin yung lahat para sa kanila. Nandun na ako, Aling Maring. Pero magulang pa rin ang may karapatan sa mga bata. Kung sakali na kukunin niya, pwede naman siguro na dalaw-dalawin ninyo kung saan sila nakatira. Makiusap lang kayo. Mga apo nyo yan. Hindi niya siguro ipagkakait sa inyo. Kaya Aling Maring, huwag nyo nang hintayin na mag-usap pa kayo sa barangay. Dahil kahit anong gawin ninyo, Aling Maring, magulang pa rin na may karapatan sa mga bata. Naintindihan nyo ba, Aling Maring? Siguro, hindi naman kayo pagbabawalan ni Raul na dalawin ang mga apo ninyo.
kung sakaling tuloy niya nang kunin sa inyo yan. Walang problema dyan, Aling Maring. Mga apo rin yun yan. Alam ko na mahal nyo sila at hindi rin pababayaan ni Raul ang mga yan. Mga anak niya yan eh. Pero lamang siguro kung mabalitaan nyo na kinuha niya yung mga bata at hindi maganda yung ginagawa niya, sinasaktan sila, abay, iba nang usapan niya na Aling Maring. Maintindihan nyo ba? Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa inyo, Aling Maring, at naway kahit paano ay napayuhan ko kayo sa inyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.